Mga ka-Republic, target ngayon ng Barangay Ginebra ang pangalawang panalo sa Best of 7 Final Series. Ngunit hindi ito basta-basta papayagan ng talk and text. Magiging maapoy na gyera ang Game 2, lalo na't nagalit si Chot Reyes sa hindi pagpito ng referee sa huling offensive play ng kanyang kupunan noong Game 1. Naghanda ng husto ang Ginebra coaching staff dahil alam nilang gigil ang mga players ng TNT. Kasabay nito ay nag-warning si Tincone sa kanyang mga bataan. Asahan daw nila ang matinding rest back ng kalaban. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, naitakas ng Barangay Ginebra ang panalo noong Game 1. At alam nating lahat, hindi lang basta talo ang iniuwi ng talk and text ng gabing iyon. Nag-uwi rin sila ng matinding sama ng loob. Naniniwala si Chot Reyes, may foul si Justin Brownlee sa alley-oop play kung saan naitulak daw ng Ginebra import si Calvin Oftana. Hindi pumito ang referee. 102-101 ang final score pabor sa mga mag-aalak. Nang gagalaiti sa galit ang TNT coach, nalunok daw ng referee ang pito. Irirekomenda ni Coach Chot na masuspindi ang game officials na nabigong tawagan ng foul ang Ginebra import. May pagkakataon daw sanang mag-overtime ang laro. Hindi nila iyon nakuha, kaya isa ito sa magiging dahilan kaya magiging mainit ang Game 2. Sa basketball rulebook, hindi lahat ng physical contact ay foul. Sinabi ni Justin Brownlee, itinaas lang niya ang kanyang mga kamay para maging vertical o tuwid ang kanyang depensa nang hindi nanunulak. Kung ang contact sa pagitan ni JB at Oftana ay itinuring ng referee na marginal o hindi sapat para mabago ang natural na direksyon ng katawan ng offensive player, hindi talaga pipito ang game official. May foul talaga, sabi ni Calvin Oftana, pero mabilis niyang idinugtong 0.6 seconds na lang iyon. Talagang glimpse of an eye na lang ang nangyari. Ibig sabihin ni Calvin Oftana, ang 0.6 seconds ay wala pang isang segundo. Sabay na naganap ang inbound pass, ang pagtalo niya to receive the ball, ang pagdepensa ni Brownlee at ang pagtunog ng buzzer. Isang kisap mata, ika nga. Mahirap na talagang pipito ang referee sa ganoong senaryo. Anyway, kanya-kanyang pananaw at katwiran yan. Kung ikaw ay fan ng Ginebra, clean defense yun. Kung ikaw naman ay fans ng TNT, may foul dapat na hindi nga ibinigay ng referee kaya mainit ang kampo ng talk and text. Sa Game 1, isang malaking kwento na di natin dapat makalimutan ay ang nangyari sa sensational point guard na si RJ Abarientos. Bago niya itinarak ang dalawang magkasunod na 4-point shot na nagsalba sa Ginebra, nakatikim muna siya ng matinding sermon mula kay Coach Tincone. Dahil iyan sa kanyang defensive lapses na naging mitya ng 5 magkakasunod na puntos ni Ray ng Bata. Sa halip na ma-offend at magmukmuk ang paninigaw ng kanyang coach, ang naging gasolina ni RJ Abarientos upang isalba ang Ginebra sa tiyak na pagkatalo. Ngunit sabi nga ni RJ Abarientos, hindi pa rin daw sapat ang nagawa nila sa Game 1. Lumamang sila ng malaki sa first half, ngunit nakahabol pa ang talk and text. Inamin din iyan ni Justin Brownlee ang dami raw nilang naging defensive lapses sa fourth quarter at dito nakahabol ang TNT. Kailangan daw nilang maiwasto ang mga pagkakamaling iyon. Sa Game 2, alam ni Tincone na nakita na ni Chot Reyes ang advantage ng 6'9" na si Chris McCullough. Sa pamamagitan ni Simac katuwang si Brandon Ganuelas Roser, nadudumina ng talk and text ang shaded area. Naghalimaw si Simac ng 25 points and 14 rebounds at inamin mismo ni JB na hihirapan sila basta umaatake si McCullough. Expected ng Ginebra coaching staff, pupukpok sa pintura ang talk and text gamit ang kanilang import at si BGR. Kapag nagkulap sa dalawang ito ang defense ng Ginebra, may panganib na pumutok ang mga outside shooters ng TNT. Una dyan ay si Ray ng Batak nung miscore ng 19 points noong Game 1, si RR Pugoy na nagtarak ng 22 points, at si Calvin Oftana na may 12 points. Nariyan pa rin at di pwedeng pabayaan ng Ginebra defense si Jordan Heading, 5 points lang ito noon sa Game 1 pero anumang oras ay pwedeng pumutok ang opensa. Ang mga iyan ang dahilan kung bakit nag-issue ng warning si Coach Tincone sa kanyang kupunan. Ang Game 1 ay kwento lang ng simula.
pwedeng bumangon ng tropang 5G kung magpapakita ng sobrang kumpiyansa ang Hinebra. Kaya naman sa Game 2, dapat maging handa ang mga mag-aalak. Hindi dapat bigyan ng maraming tagay sa poste si Simac, defense by committee ang gamitin. Aminin natin, hindi kayang mag-isa ni Japet o Troy Rosario na bantayan ang TNT import. Matangkad at mabilis si Simac. Kailangan ng tulong ni Norbert Torres sa low post para pagguring ang TNT import. Ngunit habang pinoprotektahan ang pintura, hindi rin dapat malingat sa mga kick-out pass papunta sa mga nag-aabang na TNT snipers. Bilang isang tunay na Hinebra fan since birth, gusto nating makita ang barangay na makuha ang Game 2. Pero bilang isang sports vlogger na nagbibigay sa inyo ng kabuuang anggulo, alam nating hindi ito magiging madali. Isang matindi nag-aapoy na gyera ang Game 2 na magaganap mamayang 7:30 ng gabi sa Araneta Coliseum. Kakayanin ba ng frontline ni Japet, Troy at Norbert na ikadena si Simac? O makagagawa ng adjustment si Chot Reyes para maitabla ang series? Ano man ang maging resulta ng laro mamaya, ang wish natin ay walang player na masasaktan sa magkabilang panig. Mas kapanapanabik ang bawat laban kung healthy ang lahat ng manlalaro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Edgardo Montano Jr. May point ka dyan. Tama-tama yung obserbasyon mong yan. At sa iyo rin, Enrico de Guzman na nasa Belgium. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Nora Noya. Ayan, nabati na kita. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Jayso. Yes, dapat lawakan para hindi masyadong mapagod. At sa iyo rin, Borlagatan Donald na nasa Singapore. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Cecilia Guevara nasa Israel. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, Remedios Mansimido. I wish mabati ko kayong lahat pero maikli lang ang oras natin. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.